batay sa reaksyon mismo ni Senador Rodante Marcoleta. Importante sa akin, ba't mo pinipilit na angguluhan na, na siya'y dati o naging iglesia ni Cristo member, di ba? Opo. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama di ba? po. Eh, Araw-araw na balita na mayroong bilyon-bilyong nakurakot ang mga nakaupo. Bakit hindi nyo sabihin na, eto, si congressman ganito, Katoliko, nagnakaw ng bilyong piso. President Sara Duterte files a perjury complaint against her alleged former aide Ramil Madriaga. The fresh set of impeachment complaints against the Vice President contains Madriaga's affidavit, where he claimed that part of his job was to allegedly deliver large amounts of money upon Duterte's instructions. Dati nang nakatanggap ng pagbabanta sa buhay ang self-confessed bagman na si Ramil Madriaga mula nang ilabas niya ang affidavit na nagsasangkot kay Vice President Sara Duterte sa mga katiwalian. Sweeping kasi yun, son. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Oo Sabi nga, niya, no? tama. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit hindi nyo sabihin na, eto, si congressman ganito, Katoliko. Na pag Muslim umano ang suspitsado, sasabihin Muslim. Ang sabi ni Marcoleta, bakit pag Katoliko, hindi sasabihin Katoliko ang gumagawa? Umalma si Marcoleta dito. Bakit daw umano, kailangan pang banggitin ang INC? Di ba ilang bisis sa Senate hearing, binanggit niya, sinabi niya, ako'y Iglesia ni Cristo. Ibalik natin sa kanya. Bakit kailangang sabihin niya na siya'y Iglesia ni Cristo? Ibig ba sabihin, bakit double standard? Kung senador ang magbanggit na Iglesia ni Cristo, okay yan, katanggap-tanggap. Pero pagkaanib na may kaso, di pwede. Tatalakayin natin ito. Kumusta? Welcome. Itong inyong lingkod, Brad Wendell Talibong, muling magkasama ninyo. Ipagpatuloy natin ang pag-react kaugnay dito. Although burado ang bidyong ito mga kapatid, pero nag-iiwan ng bakas sa pahayag kaugnay sa simbahang Katoliko na parabang ang simbahang Katoliko ang sinisisi sa pag-label ng mainstream media kung ang nagkasala ay isang Muslim, tatawaging Muslim ang suspitsado. Hindi naman ang simbahang Katoliko ang gumagawa niyan, di ba? Isa-isahin natin ito mga kapatid. Pero bago diyan, inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag ding kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. At sa ating mga suking taga-subaybay, kung saan man kayo nakabase sa pagsubaybay ngayon, sa pagpanood, kaugnay sa ating mga rebatal, inanyayahan nating i-comment ninyo kung saan kayo nakabase sa iba't ibang bahagi sa ating bansa o sa mga OFW na nagsubaybay sa atin, saan man kayo nakabase sa iba't ibang bansa sa ating mundo. Welcome! At isa-isahin natin ito mga kapatid, ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta at itong si Tinig ng Karunungan. Pagpatuloy na natin, ito na. Importante sa akin, ba't mo pinipilit na angguluhan na siya'y dati o naging iglesia ni Cristo member, di ba? Opo. Yun ba makakatulong sa depensa mo sa kanya o paano ba ang gusto niyang Reaction ito ni Marcoleta kaugnay sa pahayag ng abogado niya. Abogado ni Madriaga. Ano ba yung pahayag ni abogado ni Madriaga? Sabi kasi ng abogado,
ay si Madriaga aktibo umanong INC. Kaya nag-react dito si Marcolita kung bakit sinabi pa ng abogado ni Madriaga na active na INC o Iglesia ni Cristo si Madriaga. No? Magamit ba umano yan sa depensa? Pero kung nanood si Marcolita sa balita, sa interview, bakit sinabi ng abogado ni Madriaga? Dahil ang konteksto kasi dyan, yung pagsabi ng abogado na si Madriaga ay aktibo na INC, tinanong kasi siya sa interview. Ang tanong, nangangailangan ba ng seguridad si Madriaga o ligtas ba siya diyan sa kulungan? Kaya ang sagot ng abogado, sinabi, walang problema. Bakit? Dahil nasa kulungan siya na ang mga nakakulong ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. At nandun nga si Ka-Angel, binanggit pa ni Ka-Angel Manalo, binanggit pa ng abogado na nakakulong. At doon umano, nakakulong si Madriaga. Kaya doon nadugtong ang sinabi na kilalang active na INC. So, ibig sabihin, nang binanggit yan ng abogado, ginamit ng abogado ang relihiyon, hindi bilang pansisi o pang-atake sa Iglesia ni Cristo. Hindi ito pag-label ng krimen sa INC, kundi ginamit lamang ang impormasyon na iyon bilang paliwanag sa usaping seguridad ni Madriaga. Na ibig sabihin, safety siya dahil sinabi ng abogado, active siya na INC at nasa kulungan siya na ang nakakulong mga kaanib ng INC. So ito'y connection sa seguridad sa tanong ng media. No? Yun ang punto diyan, mga kapatid. So, doon nag-react si Marcolita. Bakit kailangan pang sabihin na siya ay INC? Makakatulong ba? Talaga namang hindi makakatulong sa kaso ang pagbanggit sa INC. Pero, sinabi ng abogado niya, dahil tiwalang-tiwala siya sa seguridad na nasa silda na ang mga nakakulong ay mga kaanib sa INC umano. Yan ang punto diyan. Labasin. Mukhang una, Sen, ako sasagot, mukhang wala namang may tutulong sa kanya yun. Ano? Kaya nga. Oo. Talagang walang maitutulong. Pero di ba, ito ring na double standard yan? Bakit double standard? Kung si Marcolita, dahil siya senador, ilang beses niya sinabing, ako ay Iglesia ni Cristo. Kaya bawal namin ito. Okay lang, banggitin ang Iglesia ni Cristo. Dahil siya senador. Pero dahil si Madriaga ay kaanib, di na pwedeng banggitin dahil nasa kulungan may kaso. Di ba pareho silang may kaso? Di ba? Okay. Hanggang umabot sa punto dito, si Senador Marcolita na nagreklamo yung Muslim umano na mambabatas noon, katabi niya, sa sweeping na balita. Kung ang Muslim ay magkasala, ibalita. But ginawa ito, Muslim ang suspitsado. Tuloy natin. Wala namang pinag-uusapan dyan kahit anong relihiyon mo eh. Tama di ba? po. Oo, tama. Isa nga naisip ko tuloy nung nasa mababang kapulungan ako. Yan. Nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Opo. si, anong pangalan halimbawa? Si X, Opo. isang Muslim, sabi gano'n, ano? Ay nahuling pumatay ng ganito o nagnaga. Nagdakaw. Alam mo, sa isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oo. Yan. Sweeping kasi yun, Sen. Oo. Bakit pagka merong patayan,
merong ganito, ganyan. Bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Oo Sabi nga, niya, no? tama. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo Diba? sinasabi ganito? Sabi. Diba? Oh, ayan. Dito, dinamay na sa usapan ang simbahang Katoliko. Pero ang problema kasi, kung pinag-aralan mo na ang binanggit niya, ang problema, hindi ito kaugnay sa relihiyon. Ang problema dito ay yung selective at bias reporting ng media. Matagal ako, isang media at officer ako sa KBP local chapter. Yeah? So, meron tayong pamantayan. Pero totoong meron talagang bias reporting. Yun ang problema, hindi sa simbahang Katoliko. Totoo na pag may suspitsado na ang membro ay galing sa relihiyong Islam, ang ulat ay nilabel ng media. Ang suspect ay isang Muslim. Madalas yan marinig natin kaya nag-react yung mga Muslim. Pero ang punto dito mga kapatid, bakit daw pag Katoliko ang suspitsado, hindi sasabihin na Katoliko ang gumagawa. Walang paglabel. Tandaan natin, ang problema dito ay media bias. Hindi kasalanan ng simbahang Katoliko o kaya sa Islam. No? Hindi yan kaugnay sa di pwede na ang simbahang Katoliko ang sisihin o ang mga Muslim mismo o ang Islam. Kundi, ang dapat sisihin, of course, yung kriminal na nakagawa sa kasalanan at yung bias na reporting sa media. Ibig sabihin, kung may mali sa media, sa pamamaraan ng pagbalita sa media, yun ang dapat i-correct. Ang pamamaraan na pagbalita, yung pag-level. Pero bakit, kung mali na ang media sa pag-level na isang Muslim na suspitsado, gusto pang ipalitaw sa usaping ito na dapat banggitin din ang isang Katoliko. Ibig sabihin, mali na ang pag-level, dagdagan nila ng isa pang ibang mali. Hindi yan ang solusyon, di ba? Ang solusyon, ang pagkakamali ng media, yon ang tamang aksyon. Yon ang dapat itama. Itama ang ulat. Hindi idamay ang relihiyon ng kriminal, Katoliko man o Muslim. So, dito sa pagtalakay kasi ni Tinig ng Karunungan, may reaction siya. Anong reaction niya? Sa araw-araw ng pagbabalita na may patayan, sa araw-araw na pagbabalita na may nakawan, dito na lang, mga nakaraang buwan, sa araw-araw na balita na merong bilyon-bilyong nakurakot ang mga nakaupo, bakit hindi nyo sabihin na, eto, si congressman ganito, Katoliko, nagnakaw ng bilyong piso. Pero pag Muslim, at yung tungkol ang issue tungkol sa patayan, sasabihin agad, ito Muslim. So, pinag-isipan ba nilang mabuti ni Marcoleta bilang abogado at itong si Tinig ng Karunungan ang kaniyang pahayag? Ha? Bakit? Hindi naman ang Katoliko ang simbahang Katoliko ang nag-label na ang suspitsado ay Muslim. Pero dito gustong ipalitaw na dapat kung Katoliko nakaanib ang magkasala, dapat sabihin daw umano sa reporting na isang Katolikong congressman ang nangungurakot. Ulitin ko, ang nagkakamali sa pag-level up yung nag-ulat ang media, hindi ang simbahang Katoliko. So dapat ang tamang aksyon, itama ang maling ulat, hindi idamay ang relihiyon. Pero sa punto dito, sa pahayag ni Tinig ng Karunungan, bakit daw pag ang congressman na Katoliko, hindi sinabing kung siya ay nangurakot, hindi sinabing ito si congressman ay isang Katoliko nangungurakot. Di ba? Ang pagsabing kung Katoliko, dapat ding sabihin Katoliko ay pagpapantay ng dalawang mali na. Di ba?
tutol sila sa paglabel, pagkatapos gusto nilang ipalabel na Katoliko. So, mali ang ulat, mali rin kung gagayahin lang sa maling paraan. Di ba? Kaya yun ang sinabi ko na napag-aralan kaya nila mabuti yung sinabi nila. Kung mali ang media, ibig sabihin, yung ulat ng media ang itama. Huwag gawing dahilan para ikalat yung iba pang paglibel ng relihiyon tulad sa gusto nila na kung ang congressman ay Katoliko, dapat ang ulat din ay nangungurakot ang Katoliko na congressman. O kung against sila sa paglibel sa Muslim, hindi yun solusyon na i-label din ang congressman na kung siya isang Katoliko na nangungurakot. Bakit? Hindi Katoliko ang nag-aangkin. Kung tingnan natin mga kapatid, hindi ang simbahang Katoliko ang nag-ulat. Ang media. Pero dito gusto nilang ipalitaw at ilihi sa usapang Katoliko din. Bakit? Nag-react kasi sila matapos sinabi ng abogado ni Madriaga, di ba? Nakilala naman sa publiko si Caramel Madriaga na ipinikilala ng abogado mismo, ibig sabihin, panig mismo ni Madriaga sa pamamagitan ng kanyang abogado ang nagsabing si Madriaga ay active INC. Nag-react sila dito at sa kanilang reaksyon, gustong idamay ang simbahang Katoliko. Di ba? So, napansin ninyo, kapag aborable sa INC, pwedeng gagamitin ang pagiging active member sa INC. Tulad ni Marcolita, ulitin ko, sa ilang press conference, pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay aktibo sa INC. Pero, kapag nakakahiya o may krimen, biglang ginagamit ang depensa. Abay, bakit ginagamit ninyo ang INC? Di ba ituring yan? Double standard. Kapag INC ang gumagawa ng kabutihan, tulad ni Senador Marcolita, INC member. Kapag INC ang sangkot sa iskandalo, lalabas, huwag idamay ang INC. At balikan natin, dahil dito, gusto talagang ipa-level dito ang Katoliko din. Isang Muslim umatay, isang Muslim nagnakaw, diba? Bakit? Ganun na ba kasadsad ang Katoliko? Kaya para ba... So, ba't Katoliko ang sinisisi sa ulat sa paglibel ng media? Tandaan natin, nagsimula ang kanilang reaksyon dahil ang abogado ni Madriaga ang nagsabi na si Madriaga ay INC, hindi ang simbahang Katoliko. Napansin ninyo mga kapatid? Dahil nabanggit sa abogado na si Madriaga ay isang INC, dito gusto nilang ilihis ang usapan kaugnay sa simbahang Katoliko. Ulitin natin, abogado niya mismo ang nagsabi sa publiko. At yung pagsabi sa abogado, hindi naman yun paninira. At walang, hindi yun pahayag opisyal ng simbahang Katoliko, di ba? Hindi ang Katoliko ang may problema rito. Ang problema ay yung tinatawag na inconsistency, mga kapatid, ng depensa ng INC. Bakit? Kapag gusto nilang i-claim, inaangkin. Kapag ayaw nilang managot, tatanggi ang ugnayan. Tiwalag na umano si Madriaga. O tinitiwalag na. Bakit tinitiwalag si Madriaga? May kaso yan. Sandali tuloy natin. Hanggang hindi na big deal sa media na
ikapit pa ang relihiyon kung makagawa man ng isang miyembro ng Katoliko ng pagkakasala. Para bagang yung pagkakasala at paggawa ng mali sa mga miyembro ng Katoliko default na. Kaya wag nyo nang ibig deal yan. Ganyan talaga tayo sa Katoliko. O, ayan ha. Dinamay nila na dito ang Katoliko dahil lang isinapubliko ng abogado na si Madriaga ay isang INC. Umabot na sila sa Katoliko na hindi naman ang simbahang Katoliko ang nagpahayag na INC, nag-label, walang kaugnayan ang simbahang Katoliko. Walang kaugnayan ang panig ng simbahang Katoliko sa pahayag ng abogado. Pero gusto nilang ganyan din ang lalabas na pag-label sa simbahang Katoliko. Hindi ang Katoliko talaga, mga kapatid, ang gumagawa niyan. Pero gusto nilang ilihes talaga at idamay ang simbahang Katoliko. Talagang kinukonsinti tayo. Gumawa man tayo ng mali, walang pagtitiwalag. Uminom ka man sa banal na okasyong pinagdiriwang mo, yung halimbawa na lang sa Pasko, mga kababayan, di ba sinasampalatayanan nila yan? Yan daw ay kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, banal na okasyon yan, pero mag-iinuman. Yung iba pang Katoliko. Di ba itong ginawa ng tinig ng karunungan, nag-react sila sa pag-sweeping sa Muslim na suspitsado, pero pag Pasko daw, nag-iinuman. Lahat ba nag-iinuman sa Pasko kung may uminuman? Di ba? Inilibel nila. Diyan, mga kapatid. So, asa na yung reaksyon nila na bawal ang paglibel? Balikan natin. Tinitiwalag na daw si Madriaga. Bakit tinitiwalag si Madriaga? Dahil may kaso siya. Ang tanong, hindi ba double standard ang pagtiwalag ng INC kay Madriaga? Bakit? Kung ang pagiging batayan, yung kaso ni Madriaga, di ba alam natin, nahuli si Madriaga, nasa kulungan si Madriaga. At binanggit dito ni tinig ng karunungan, tiniwalag siya sa ANC. Ang tanong dito, anong batayan na tiniwalag si Madriaga? Dahil ba meron siyang kaso? At yung kaso niya, alam naman ng lahat na hindi pa pinal at wala pang hatol ang korte. Malinaw na ang taong kahit nakulong, kung wala pang hatol, mananatili siyang inosente hanggang mapatunayan na siya ay may sala sa korte beyond reasonable doubt. Pero, ulitin ko, ano ang batayan sa pagtiwalag kay Madriaga? Dahil ba ang kaso niya, nahuli siya at may kaso siya? Ngayon, ang tanong, bakit hindi natiwalag si Senador Marcolita na may kaso din si Senador Marcolita, di po ba? At pareho sila ni Madriaga, wala pa ring pinal na desisyon ang korte. Ulitin natin, mga kapatid. Kung wala pang pinal na desisyon ang korte, si Marcolita man o si Madriaga, nanatili yan sa prinsipyo ng batas, ano yan? Presumption of innocence, di ba? So kung presumption of innocence, wala dapat parusahan hanggang pinal ang hatol sa korte. Di po ba? Kung ito ang pamantayan, ang tanong, bakit iisa lang ang pinarusahan si Madriaga? Bakit hindi kasali si Rodante Marcolita na pareho silang may kaso? Pareho ang kalagayan nila. Magkaibang trato ang ipinataw dito, di ba? Maliban lang kung natiwalag si Madriaga dahil may final decision na. So ibig sabihin, kung pareho na wala pang desisyon, mga kapatid, ang hukuman, dapat pareho din ang proseso, pareho din ang disiplina, o pareho ring hentayin ang resulta ng korte, di ba? Kaya, asan diyan ang konsistensya at katarungan? Kapag
pinili lang kung sino ang agad itiwalag at kung sino ang hindi muna itiwalag kahit may kaso. Pagiging malinaw na double standard ang issue yan. Sumisira yan sa kredibilidad at ng pamantayan, mga kapatid, di po ba? Kung iginiit nila na hindi kailangan ang hatol ng korte para matiwalag, dapat ipaliwanag nila kung bakit hindi natiwalag si Senador Marcolita na meron siyang kaso tulad ni Madriaga, wala pang hatol, pareho sila. Na? Kung iginiit naman nila na kailangan hentayin ang hatol, abay, mali naman ang pagiging agarang pagtiwalag kay Madriaga dahil wala pang hatol. So, alinman sa dalawang pamantayan ang piliin, mga kapatid, dapat parehong ipatupad yata ang lahat, di ba? Kung hindi, ang tanong ay may pinipili, may proteksyon. Ang hostisya ay para lang sa ilan kung ganon, di ba? Okay, tuloy natin. Bakit sweeping daw? Bakit pag Muslim? Balikan natin, ha? Yan. Sa araw-araw na pagbabalita na may nakawan, dito na lang, mga nakaraang buwan, sa araw-araw na balita na merong bilyon-bilyong nakurakot. Nagsisintimiento yung mga kaibigan kong mga congressmen na Muslim. Opo. Kasi pag nagkaroon ng balita, halimbawa merong nakawan o kaya patayan, Opo. si, anong pangalan halimbawa? Si X, Opo. isang Muslim, sabi gano'n, ano? Ay nahuling pumatay ng ganito o nagnaga. Nagdakaw. Alam mo, sa isang pagdinig namin, nagreklamo yung isa sa mga Muslim eh. Oo. Yan. Sweeping kasi yun, son. Oo. Oo. Bakit pagka merong patayan at merong ganito, ganyan, bakit palagi pa ninyong sinasabi Muslim? Oo Sabi nga, niya, no? tama. May katwiran naman siya eh. Oo. Bakit hindi nyo sabihin, ito, Katoliko? Yan. Bakit palagi ninyo Diba? sinasabi ganito? Sabi. Diba? Sa araw No, yan, mga kapatid, no? So, malinaw na dahil sa isyong sinabi ng abogado na si Madriaga INC, dumating na sila sa sweeping at labeling na balita sa mainstream media na kapag di umano, ang suspect ay Muslim, ang ulat ay Muslim ang suspitsado. Pero pag isang kaanib ng simbahang Katoliko, hindi daw sabihin suspitsado ay isang Katoliko. Yan ang kanilang punto, mga kapatid. Ulitin ko, ang gumagawa diyan ay ang media. Hindi ang simbahang Katoliko ang gumagawa diyan. Kaya ang dapat i-correct yung bias na labeling at sweeping na balita. At kung hindi sila panig sa sweeping balita, bakit gusto nilang magiging label din para sa simbahang Katoliko? Kaya maling direksyon, mga kapatid, ang ginawa ni na Senador Rodante Marcolita at itong tinig ng karunungan kapag gusto nilang idamay o ituro ang mga Katoliko sa isyong hindi naman ang simbahang Katoliko ang gumagawa ng sweeping at labeling na balita. Di po ba? So, ang desisyon kung banggitin ang relihiyon ng suspitsado, nasa editorial choice ng media yan, hindi sa doktrina o kautusan, lalo na ng simbahang Katoliko. So, kung mali ang pagbanggit ng Muslim sa krimen, so ibig sabihin, media ang dapat ituwid. Hindi ang simbahang Katoliko, dapat ang mga kaanib banggitin din dahil walang kinalaman ang simbahang Katoliko sa pagbalita kaugnay sa sweeping o labeling na pagbalita. Di ba? So, napakalinaw, mga kapatid, batay sa pagtalakay nila ni Tinig ng Karunungan na isang kaanib ng Iglesia ni Kristong kay Manalo. Sa halip na itama ang irresponsibleng reporting, abay gustong ilihis ang usapan sa simbahang Katoliko na hindi naman ang naglabel ang simbahang Katoliko, di ba? Kung may dapat managot sa sweeping label,
media iyon, hindi ang simbahang katoliko. Ang pagdamay nila sa simbahang katoliko ay hindi makatarungan, mga kapatid, at hindi lohikal. Dahil ang simbahang katoliko hindi ang pinagmulan ng balita o label. Ba't din niyo sisihin ang INC? Di ba nagbalita kayo ng Peking News kaugnay sa paring katoliko na na-convert na hindi naman totoong paring katoliko? Di ba? Meron bang pag-correct sa naturang balita? Wala. Tuloy natin. Araw ng pagbabalita na may patayan, sa araw-araw na pagbabalita na may nakawan, dito na lang, mga nakaraang buwan, sa araw-araw na balita na mayroong bilyon-bilyong nakurakot, ang Sandali. May nabasa ako dito. Si Eric Garque. Saba diha, inyong pare nagpakaulaw, raba. Diha, tampered. Hilom tampered. Ba't umanib ka sa tampered sikta? Eric, Okay, tuloy natin. mga nakaupo. At yung sabi naman niya, may mga pari na nagpakaulaw daw. Ibig sabihin, gumagawa ng mga iskandalo, yon ang gusto niyang ipahiwatig, mga kapatid. Totoo talagang merong mga paring hindi sumusunod sa kanilang pagiging pare. Meron. Totoo yan na nagiging resulta iskandalo. Pero ang kasiguruhan lang ay hindi founder namin ang gumagawa. No? Dahil ang founder namin ay nanatiling banal kahit pa may mga hindi sumusunod sa aral ng simbahang katoliko. Kaya napaka-delikado po pag founder na ang may mga ginagawang iskandalo. Tuloy natin. Bakit hindi nyo sabihin na, eto, si congressman ganito, katoliko, nagnakaw ng bilyong piso. Pero pag Muslim, Yan. Sinisisi talaga ang simbahang katoliko dahil sa sweeping at labeling na balita sa mainstream media. Kaya sabi nitong Tinig ng Karunungan, kaugnay sa corruption, bakit hindi daw sinabi na ito si congressman na nangungurakot ay isang katoliko? Tandaan natin, iwan ko kung alam niya, di ba, Tinig ng Karunungan. So, batay sa karunungan, dapat alam niya na ang krimen ay personal, hindi yan panrelihiyon. Walang aral, of course, sa simbahang katoliko, mga kapatid, na nagtuturo, mangungurakot ka. Kaya mali na idamay ang simbahang katoliko sa kasalanan ng individual. Di ba, meron kayong paboritong aklat, asan ba yun? Na sinasabi, totoo na maraming mga makasalanan sa simbahang katoliko. Ginagamit yan ng mga ministro. Sila'y nagiging makasalanan dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang katoliko. Yun ang konteksto. Kaya mali ang i-label ang suspect. Tama, mali kung i-label ang suspect bilang Muslim. Hindi ang simbahang katoliko ang gumawa yan. Ang media yan. Mali ring igiit na dapat i-label ang congressman bilang katoliko. Ang tama, iulat ang krimen, ebidensya at ang panunugutan, hindi yung relihiyon. Diba? So, ang hustisya ay hindi nasusukat sa relihiyon ng akusado, kundi sa katotohanan, sa mga ebidensya at sa batas. Alam ninyo yan kung may tinig kayong ng karunungan. Hindi hanggang tinig lamang, di ba? So, ang ugat ng problema ay hindi ang simbahang katoliko na gusto nilang ilihis talaga ang esyo, kundi ang kamalian sa pag-ulat ng media. Sila ang nag-label sa suspect bilang Muslim. Kung mali ang ganitong uri ng pag-uulat, mga kapatid, ulitin ko, dapat talagang ituwid ang mali na ulat. Hindi ang pagdadamay sa simbahang katoliko. Di ba? Hindi makatarungan na gamitin ang maling gawain ng media
para igiit ang argumento ni na Senador Rodante Marcoleta at ng tinig ng karunungan para bang may pananagutan ang simbahang Katoliko. Hindi ang simbahang Katoliko ang naglabel sa kriminal. Ang nagkakamali, yung nag-ulat, yung nagbalita. Sa madaling sabi mga kapatid, hindi kasalanan ng Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana ang maling paglabel ng media. Ang solusyon ay ang responsableng pamamahayag, hindi ang pagpapalawak ng sigalot na dapat yung congressman, kung kaanib man siya sa Katoliko, dapat ibalita isang miyembro ng Katoliko. Yun ang gusto nila. Ngayon, balikan natin. Saan nakaugat yung pahayag na ito? Yung pahayag na ito, ba't umabot sila sa Muslim at sa Katoliko? Dahil si Madriaga, sinabi ng abogado niya, sa panig mismo ni Madriaga, na siya ay INC. Bakit si Madriaga pinalabas ng abogado na active INC si Madriaga? Ulitin natin, sa interview yon. Tinanong kasi sa media ang abogado kung safety ba si Madriaga sa kulungan. At ang sagot, safety dahil nakakulong siya sa kulungan ng mga kaanib ng INC umano ang nakukulong, at binanggit pa niya nandun si Angel Manalo pa sa naturang kulungan, kaya nabanggit niya na kilala naman si Madriaga na active na INC. Iyon ang konteksto. At doon nag-react si Senador Marcoleta kung bakit sinasabi ng abogado na si Madriaga ay active na Iglesia ni Cristo. Pero ulitin ko, napakalinaw naman ang konteksto. Tinanong ng media ang abogado ni Madriaga, ligtas ba siya sa kulungan? Kaya nga, sinagot oo. Dahil si Madriaga ay nasa kulungan na ang mga kasama na nakukulong ay mga INC. At nandun umano si Ka-Angel Manalo doon sa kulungan yan. At sabi pa niya, at kilala naman si Madriaga bilang active na INC. So ibig sabihin mga kapatid, nang binanggit ng abogado ang INC bilang relihiyon ni Madriaga, hindi iyon pansisi sa INC, hindi iyon pang-atake, kundi at hindi din yan paglabel ng krimen sa INC, kundi sa seguridad ni Madriaga dahil siguradong safety siya, karelihiyon niya ang mga kasama niya. Yun ang punto. Ginamit lamang yung impormasyon bilang paliwanag sa usaping seguridad, hindi sa paglabel kay Madriaga at pagsira sa relihiyong INC, di ba? Okay, tuloy natin. At yung tungkol ang issue tungkol sa patayan, sasabihin agad, ito Muslim. Isang Muslim umatay, isang Muslim nagnakaw, diba? Bakit? Ganun na ba kasadsad ang Katoliko? Oh, grabe ano? Katoliko talaga ang sinisisi nila sa sweeping at paglabel ng mainstream media. O ganun na ba umano kasadsad ang Katoliko? Grabe talaga. Kaya nga, dalawin nyo ang channel niya, binubura niya ang mga video at pati na ito, pero dahil di pa tayo tapos sa pag-rebat, kahit nabura, meron tayong kopya. Kaya para bagang hindi na big deal sa media na ikapit pa ang relihiyon kung makagawa man ng isang miyembro ng Katoliko ng pagkakasala. Para bagang yung pagkakasala at paggawa ng mali sa mga miyembro ng Katoliko default na. Kaya wag nyo nang i-big deal yan. Ganyan talaga tayo sa Katoliko.
Oh, iyon. Ayaw nilang banggitin ang silda ng mga INC dahil tiwalag na yan, pero paulit-ulit, binanatan dito ni Tinig ng Karunungan ang Simbahang Katoliko. Talagang kinukonsinti tayo. Gumawa man tayo ng mali, walang pagtitiwalag. Uminom ka man sa banal na okasyong pinagdiriwang mo, yung halimbawa na lang sa Pasko, mga kababayan. Oh, so inaamin niya na ang Pasko ay banal na okasyon. Pero dito, sweeping statement na naman siya at nag-level siya dito na pag Pasko, para bang gustong ipalitaw, lahat na lang ay uminom. Abay, mga kasama kong si FD, ilang mga kasama kong si FD hindi uminom. Ako hindi uminom. Lolo ko, papa ko hindi umiinom ng mga nakalalasing. Ibig sabihin, hindi kailangan na lilipat ka pa sa siktang tatag lamang ng tao para patunayan mo na hindi ka iinom ng inuming makalasing. Pero dito, very sweeping na. Talaga ang pahayag na ito. Di ba sinasampalatayanan nila yan? Yan daw ay kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, banal na okasyon yan, pero mag-iinuman. Yung iba pang Katoliko, magsasyabu pa. Yung iba pang mga Katoliko daw umano, magsasyabu pa. Imagine, umabot na sila sa reaksyon diyan dahil lang sinabi ng abogado ni Madriaga na si Madriaga ay isang active na INC. Gusto niyang ilihis ang isyu sa mga isyu kaugnay na may mga Katoliko daw umanong nagsasyabu pa. Ayaw nila na i-level ang isang Muslim. Pero dito, nag-level siya sa mga Katoliko na gumawa ng kasalanan. Di ba? Tandaan natin ang sabi ni San Ambrosio, a Catholic who commits a mortal sin ceases to be Catholic. Okay, tuloy natin mga kapatid. Bakit? Party-party gusto bakit yun? Hindi binibig deal. Pero pag INC, pag Muslim, binibig deal. So pag INC, pag Muslim, binibig deal. Ang tanong, Katoliko ba ang nag-label kay Madriaga? Abogado ni Madriaga, panig mismo ni Madriaga, bakit ang Katoliko, ang Simbahang Katoliko ang idadamay nila? At kung pinanood nilang mabuti, yung reaction mismo, yung interview mismo, di ba napakalinaw? Nabanggit yan ni Madriaga, nabanggit yan ng abogado ni Madriaga dahil tinanong siya sa security ni Madriaga. Safety ba ito? Yun ang punto. Tuloy natin. Doon lang tayo sa katotohanan, mga kababayan ko. Yun lang umano sa katotohanan. Ayaw nilang banggitin ang ANC pero grabe ang pamimersonal nila sa Simbahang Katoliko, di ba? At sabi niya, yun sa Madriaga. Sabi nito si Tinig ng Karunungan, si Madriaga. Ano daw? Lukong-luko ito. Binanggit niya, lukong-luko daw umano si Madriaga. Tama ba? Na ayaw nilang mag-label ng isang Muslim pero dito nilabel na niya si Madriaga na loko-loko. So makatarungan ba yung tawaging loko-loko ang isang tao lalo na kung wala pang pinal na hatol sa korte laban sa kasong kasalukuyang hinaharap niya? Yun ay tinatawag na ad hominem. Kasama nila yan. Pero sabi nila, tiwalag na. So ang ganitong pananalita na binitaywan ni Tinig ng Karunungan na si Madriaga ay loko-loko daw umano, ay isang panlalait, personal attack. Hindi yan makatuwiran na gamitin, lalo na kung ikay umanib sa isang sikta na para sa inyo, ligtas na. So, tandaan natin, wala pang hatol. So, kung wala pang hatol na pinal sa korte,
walang karapatan ang sino mang maghusga hanggat hindi mapatunayan na nagkasala sa korte beyond reasonable doubt. Si Senador Marcolita man o si Madriaga, di ba? May karapatan silang igalang. May karapatan silang ituring na inosente. So, ang pag-label sa kanya bilang loko-loko, abay, malinaw na paglabag yan sa prinsipyong due process. Di ba? So, kung tumutulig sa etong tinig ng karunungan na isang kaanib sa INC na mali ang pag-label, mali ang paghusga ng iba, bakit ginawa niya ito? Kapag hindi nila kakampi, ibig ba sabihin, okay lang sabihin loko-loko? Di ba? So, asan ang katarungan diyan? I am Catholic, I am alive, I